Hello? Hello po. Hi, magandang hating gabi kung nasa Pilipinas ka. Yes po, nasa Pilipinas po. Ayan. Ba't nandito ka pa? Mahal ng kuryente dito. Charot. Gusto ko na umalis. Kung, ko talaga naman. Oh, anyways, ano pangalan ma'am by the way? Moon na lang po. Ha? Nakakaya. Moon. Moon. Yes po, first time ko to. Moon. Diba? Siguro ang pangalan mo ay Luna. Siguro po. Siyempre Malapit. hindi may ko-confirm, di ba? Anyways, Yes, ilang taon ka na Moon? 27. 27. And where you calling from tonight? Cavite. Cavite. Ano ba mga kanta ang merong Moon sa title? Sa lyrics. Yung Sleeping Child. Alam mo yan? Yes po, narinig ko na yun. The Milky Ways upon the heavens, they're sprinkling just for you. Alam mo yan, di ba? And Yes Mr. po. Asa Moon. masyadong matanda na. Ay, loko-loko to He came by to say goodnight to you. Di ba? Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you... Hindi na pang matanda yun. Ano pa ba yung Lover's Moon? There's a lover's moon tonight. Mas matanda yun eh. Mas matanda mo ba yun? Oo, mas bago yung Michael Learns to Rock yun sa'yo, di ba? Oh, Michael Learns to Rock, hindi to lock. Michael Learns to Rock. Oh. Ano pa ba? Ano pa bang kanta may moon? Ano? Wala ka may tulong, Moon? Wala po eh. Moon River. Moon River din. Oo. Ano pa ba? Fly me to the moon and let me play among the stars. Ayan. Galing na. Ano Talino pa ba? talaga ni Papa. Hindi ako matalino, binabasa ko yung mga comment. Ano pa? Moonlight over Paris. Does the moonlight shines in Paris after the sun goes down? Alam mo yan? Yan ang maganda. Yes po. Oo, maganda ganda yung na. summer. Talking to the moon. Yun, bagong-bago. Oo, maganda rin yun. Ayan. Tama, mas bago yun, di ba? I swear. Meron bang moon saan? Meron bang moon sa I swear? I swear by the moon and the stars in the sky. Tama. Ayan. Pero ang pinakamagandang moon ay muntik na kitang minahal. Anak ng pusang corny. Urat, nakakaurat. Corny. Corny nyo. Anyways, anong ginagawa ni Moon sa buhay? Isa po akong call center. Work from home, single mom. Ano yan? Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Ano? Parang nag-decide ako lalabas na lang kaysa makarinig sa akin. Ang ingay ng linya mo. Ano ka ba? Foreman ka ba ng construction? Ano ba? Ayan po, okay na po. Ayan. Sige. Anyways, si Moon ay call center po. single mom of how many? Years. One lang po. For 7 years. One pa lang anak mo, 7 years old na. Hindi po. 10 years old na po siya. Magti-10 this coming May 13. Okay. Isa lang. Isa lang po. Sige. Anyways, grade 4 na yan, ano? Yes po. Incoming grade 5. Kailan pa kayo wala ng tatay niya? Tagal na po. I think 8 years. Yes po, 8 years. Kasi 2 years old po siya noon. Tagal na. 8 Yes years. po. Bakit ka nagiwalay? Nagloko. Ng babae. Tama yan. Tama yan. Iwanan talaga yung mga ganyan. Tama. Ang tanong, ikaw ba ang iwan o ikaw iniwan? Ako syempre. Okay. Sige. Si Moon ay tumawag dahil kasi po parang medyo naninibago sa love life at matagal naging single. So, after po kasi ng father ng anak ko, hindi po ako nag-boyfriend for how many years. Last year lang po ako nag-start kumilala ulit. Okay. Tapos, ang
boyfriend ko po that time, so ex ko na po siya ngayon, is LDR. So, nasa Saudi po siya nun. Okay. And at first kasi Papa Jack, syempre, kilala ko lang siya dati high school, nakikita lang kami, tapos parang nagkausap lang kami last year. Wala kaming like actual conversation or personal conversation ever since po. So, nung nagkausap po kami last year, parang nag-click po, okay. So, sinubukan ko pong mag-boyfriend ulit. At first, okay siya, masaya. Kaso Papa Jack, siguro dahil nga sa trauma ko nung sa tatay ng anak ko, medyo na-planning ako when it comes to being in a relationship. Especially kapag may nakikita akong nilalike ng photos na naka-bikini or friends niyang naka-story sa my day na naka-bikini. Baka naman ikaw yung naka-bikini yun, hindi ba ikaw yun? Hindi po eh. I wish ako na lang. Iba, nagla-like ng picture ng mga naka-bikini, mga kaibigan niya. Kaibigan or hindi po, mga ganon. Cheating ba sa inyo yun? Ano po parang nakakawala ng self-confidence. Pero nung pag may nakita ka bang, just to level the playing field. Fan ka ng mga K-pop. Pag gano'n. Pag ba poging gano'n, nilalike nyo rin ba? Minsan po, depende. Pero siya po kasi... So pareho lang yun. I mean, wag nyo rin gawin. Wag ka rin mag-like ng ibang picture ng kahit kay K-pop. Kasi pareho lang kayong mahanga sa iba eh. Hindi po pwedeng double standard tayo. Okay po. Kahit ano lang siya, Papa Jack, kahit normal person na hindi niya kilala, mga ganon. Ba't kilala mo yung K-pop? Kilala ng lahat. No, I'm not trying to lawyer him I'm just saying. I mean, it has to apply for everyone. I mean, if you don't like him liking another girl's photo, that's fine. That's your standard. But you have to do the same. Huwag ka rin magka-crush sa mga K-pop. Hindi niyo pa pwede sabihin na K-pop yun eh. Diba? May K-pop yun eh. Pareho lang yun. Pareho lang taong outsider sa inyo yun. Okay po. Okay. Now, nagkakaroon yan ng mali siya kung kumbaga there's an intention to go further than liking. Actually, Papa Jack, yung pinakamabigat kasi doon, pag parang mga friends and IG following niya, puro babae. So, late ko lang nakakita. Tapos ang hilig niyang mag-visit ng mga profiles ng mga girls. Tapos there are po na pag mag-aaway kami, sabi niya, syempre, naninibago po sa relationship. So parang 3 times na away-bati, maghihiwalay saglit pero nakikipagbati. Then ma-figure out ko, nagsasend siya ng mga message heart sa mga iba't ibang babae sa mga my day. Mali yan. So, he's wrong sa part na yan. So, yun po. Parang hindi ko alam kung masyado bang mababaw to stop that relationship or masyado ba akong mababaw. Hindi naman. Kasi, I mean, ganito. No one can teach you, okay? Walang makakapagturo sa'yo kung ano yung bagay na ayaw mo at gusto mo sa relasyon. Ako, ang sinasabi ko lang, it has to come both ways. Kung if he will not be allowed to admire another person outside of your relationship, which is normal, you should do the same. Huwag niyong sasabihin sa akin, K-pop yun. No, it's the same thing. Pareho lang yun. Pareho yun. Okay? Hindi po pwedeng sabihin yun, kasi hindi naman reachable yun kasi K-pop yun. It's the same thing. It's still you admiring another person outside of the relationship. Hindi yun, hindi yun excuse. But ang difference dito is that if he starts sending messages to these people like what he's doing, then it's wrong. Now, if your question is, ang bababa nun para i-stop yung relationship, mababaw yung kung nag-stop ka sa relasyon nang hindi na kayo nag-usap. Doon mababaw yun. Nag-usap naman po kami. Sinabi na ayoko ng ganun. Ano sabi niya? Parang, magbabago daw. Tapos pag mag-aaway kami, konting babalik siya sa dati. Parang hindi niya mapigilan. So, ewan ko sa kanya. Hindi ko alam kung dahil ba hindi pa siya ganun kaseryoso. Gano'ng katagal na kayo?
Last October lang po. Tapos parang last month October, lang po. November, December, January, February, March, April. 6 months, half a year. Well, Oo ganito po. wag na nating pang patagalin ito kasi unang-una sa lahat. You wouldn't contemplate na makikipaghiwalay sa kanya. Diba? Kumbaga, my point is, hindi mo itatanong kung mag-i-stop kayo na sa relasyon kung hindi mo kino-contemplate na maghiwalay kayo. Ganun ba yun? Sige po, Papa Jack. Ano sige po? Na wala. Naguguluhan lang ako, Papa Jack, kasi may nakausap ako parang kaibigan niya. Ang sinasabi kasi niya sa akin parang normal daw sa mga lalaki yung gano'n. Alin? Na nag-a-admire ng iba't ibang babae pa din. Well, normal Despite yon na, kung walang issue yung girlfriend. Normal yon. Kanya-kanya tayo ng quirk sa buhay, kanya-kanya tayo ng kink sa buhay. Kanya-kanya yan eh. Now, pag may jowa ka na, there's a lot of things that you're going to adjust because hindi ka na nag-iisa sa relasyon. And yung sinasabi niya na normal, that applies kung single ka. Diba? Oo. ako yun yung pagkakaalam ko eh. Pero pag may jowa ka at yung jowa mo umaangal, then it's not normal. Hindi ka pa pwedeng mag-astang binata o dalaga kung nasa relationship ka. That's my point. Gusto na kasi Papa Jack eh. Ha? Parang ako pa muna atang magre-reach out. Ano no? Pinipigilan ko lang. Miss ko na. Parang ako pa ata unang magre-reach out. Kailan ba kayo nag-away? Last month lang po, last 28, 26. Ano no? Bago lang. 26 or 25. Ano pinagawain niyo ng 25? Parang, syempre babae, nagmamadali po kasi kami nun. Tapos, parang, sinabi ko na sa kanyang aalis. So, simple lang naman yung pinagawayan, Papa Jack. Tapos, after nun, ang sabi niya kasi sa akin, hindi niya nagagawin ulit. So, in-expect ko kahit papano, katulad dati, susuyuin niya ako. Hindi na ako sinuyo. Nag-chat agad pa ng ibang babae. Tapos nagsisearch agad ng ibang babae. Okay. Anong purpose niya? Sino si-search niya? Artista? Hindi po eh. Normal na ba? Random. Random? Yes. So there must be an intention there. Ba't ka tinoyo? Ipakwento mo yan? Ano po? Sorry. Ba't ka tinoyo? From work po kasi, actually sinabi ko na po sa kanyang aalis ako. Tapos, ang napapansin ko po sa kanya is, tawag nito, hindi ko po alam baka busy lang din siya sa work niya or medyo stress din kasi siya sa mga kasama niya. So, habang nag-work po ako, nag-aasikaso na din po ako ng dadalhin sa outing namin. Kasi naasikaso ko po yung anak ko. Tapos, nung tumawag po siya, parang hindi niya ata na aalis ako. Sabi niya, ba't daw di ako nagpaalam? So sabi ko, nagpaalam ako, kinakalimutan mo lang kasi. Parang ganun lang po, Papa Jack. May outing ka na, hindi siya kasama? Nasa Saudi po kasi siya. Tapos parang family. Okay. Tapos ayun. Tapos parang, alam ko naman mali ako nun, Papa Jack. Tapos nainis ako sa kanya. Sabi ko kasi, nagsabi kasi ako sa'yo, tapos hindi mo inaalala na, parang, ewan ko, feeling ko during nung away-bati namin is, wala na siyang paki sa akin. So, nung nagsabi ako sa kanya na, nagpaalam naman ako sa kanya, tapos yun ang dadahilan niya sa akin, dito ako nagpaalam. Parang nainis lang ako. Tapos in-expect ko kahit paano, Papa Jack, aamuhin ako. Wala, simpleng toyo lang ng babae. So, wait. So, you have an excuse pag tinoyo ka? Ikaw tinoyo, hindi mo pwedeng sabihin yan. You cannot make an alibi for a bad attitude because it becomes a parameter for everything. Hindi mo pwedeng simpleng toyo lang. Hindi mo pwede yun. Just as much as he needs to apologize to you for hurting your emotion, kapag meron siyang ginagawa na ayaw mo, in the same manner, hindi mo pwedeng pangatwiranan na ikaw, simpleng toyo lang. It doesn't work that way. Hindi tayo pwedeng magkaroon double standards. Hindi po pwedeng
Simpleng toyo lang. Sa iyo, simple lang yon. Yes, Papa Jack. Paano yung magsasorry ba ako? Well, he needs to apologize to you, but you also need to do your share. It's not a competition whether who is better at saying sorry or who's got bigger faults. It's the fact that ikaw mismo alam mong tinoyo ka and you were out of irrational, and then sasabihin mo na simpleng toyo lang naman yun. Hindi po pwedeng ganun. Yes po, Papa. Kaya parang ang hirap. Parang Mahirap yan pag di mo mahal yung lalaki. Yun lang yan. Period. Ilang beses ka na pinagbigyan, Papa Jack eh. Pag nag-aaway kasi kami, yun nga, nagsisend siya ng mga message sa ibang babae. Well, categorically he's wrong. Alright? If he is hurting your emotion with what he's doing, kasi ulitin ko pag may jowa ka na, you adjust what you do. Yes po. May mga bagay na hindi mo na dapat ginagawa. Diba? At ang magsasabi niya yung partner mo, may mga kilala kang babae, wala silang pakialam kahit mag-search sa katutok ng babae yung jowa nila. Secured sila. Call nila yon. Kung ikaw, uncomfortable ka doon, your partner must do something not to hurt your emotion. Given yon. In the same manner, you are not supposed to do things that's going to make him uncomfortable. And you cannot have an alibi sa part na yan. Simpleng toyo lang ng mga babae. Kung ikakatwiran mo yan, sasabihin sa'yo, ganun din ng mga lalaki. Magiging fair ba yon? Hindi po. Sorry na lang ang Papa Jack. Well, yung apology, siguro mag-usap muna kayo. Mag-usap muna kayo. Pag-usapan niyo muna yung mga bagay. Kasi hindi rin po pwede na kada mag-aaway kayo, he's going to do the things that's going to make you feel tawag ito jealous, no? O di kaya insecure. Yes po. Hindi ba pwede yun? Hindi gawain ng matinong lalaki yan. Ang hirap, Papa Jack. Ha? Ang hirap. Hindi mahirap. Hindi mahirap. Actually, hindi mahirap yung problema mo. 2 tao lang kayo sa relasyon. 2 tao lang kayo, hindi nyo magawa mag-usap. Kung 10 kayo, maintindihan ko nagkakagulo kayo. 2 lang kayo eh. Yun nga sabi nila wala naman daw third party. Parang ang pangit naman daw bitawan. Well, alam mo, naniniwala ako na hindi mo ganun kamahal yan. The fact na you're contemplating na maghiwalay kayo. Kasi mamahal mo tao, hindi naman para ang default mo ay maghiwalay. Diba? Hindi naman ganun yun eh. Can I be honest with you? Can I be honest with you? Yes po. Parang feeling ko hindi nyo mahal ang bawat isa. Nag-i-eksperimento lang kayo kung saan pupunta yan. Talaga, Papa Jack. Kasi umabot Hindi na pa kayo kami nagkita, di ba? Hindi pa po. Pero umabot na kami sa pagpaplano ng future to the point na may negosyo na kami. May coffee shop. So, ang laki ng pera nilabas na. Doon ako naiinis. Ang laki din ng pera. Lalo na siya. Mas malaki yung pera nilabas niya. Pinagkatiwala niya sa akin. Magkano? 6 digit, Papa Jack. 100,000 is 6 digit. Opo, ganun nga. Well, Ganun na. sana mali ako, no? Pero hindi naman po, yun lang yung nakakagulat dito. Hindi mo pwedeng kada mag-aaway kayo, ang default ng utak mo ay itutuloy ko pa ba ito? So, takot ko siguro, Papa Jack, mangyari yung katulad dati na ng babae. Well, I get that, no? Siyempre, trauma yan, tama? Yes po. But it's not also fair na ang magpapagaling sa'yo ay yung bago mong jowa. Hindi obligasyon na, tigilan nyo yan yung mga ganyan yung, kasi ginawa sa akin ng ex ko yan. No. What is wrong, whether ginawa sa ng ex mo yan o hindi. Whether yung ex mo ay hindi ka niloko o niloko ka, hindi pa rin tamang may kinakausap ng ibang babae yung jowa mo ngayon. Because pag nagrelasyon kayo, you have to be able to come into the relationship ng buo ka.
Hindi mo pwedeng idagdag sa, hindi mo po pwedeng ipasa sa bago mong karelasyon yung bit-bit mong bagahe sa buhay na kasi ganito ako sa Pasko kaya no. Because otherwise, 'di ba? Otherwise, you are making your partner pay the price he did not even commit. The mistakes he didn't even commit. Tama naman, Papa Jack. Naawa din ako sa kanya doon. Ay, wag ka maawa kung nagla-like ng picture ng ibang babae na ayaw mo. Wag ka, hindi totoo. I mean, kasi standards niyan eh. 'Di ba? May mga kilala akong I have friends na pinapayagan nila yung mister nila mag-beer house with other friends. Pinapayagan nila 'yon. Sabihin lang, wag kang mag-table ha. Malaking tiwala niya. That's okay kasi okay sa asawa eh. May, 'di ba? Ngayon pag sinabi ng asawa na wag, kasi yun eh. No one can dictate to you what you like and what you don't like. No one can dictate to you what's acceptable and what's uncomfortable to you and 'di ba? And the other way around. Yes po. 'Di ba? Pero pag you're literally telling him na ayaw mo nung ginagawa niya at ginagawa pa rin niya, there's something wrong. Usap kayo. I mean, set your expectations and your standard. Hindi ba pwedeng tuloy-tuloy na ginagawa niya? Ikaw din naman, hindi mo pwedeng ipangatwiranan niyang toyo mo. You cannot go ahead and say, simpleng toyo lang ng mga babae. No, that's not acceptable. Hindi tayo pwedeng double standards. Yes po, Papa Jack. Di ba? Attitude problem yan. Aray ko. Parang totoo. Di ba? Yes po. Anong mensahe mo sa kanya kung nakikinig siya? Bumalik ka kapag tapos ka na sa pagbibinata mo. Okay, I don't believe you're serious, no? Seryoso, Papa Jack. Ako lang umiyak. And those are the statement of someone who's not willing to fix what can be fixed. Papa Jack, hindi ako mag-antay sa kanya eh. Hindi ba pwede yan? Isa ka pa, hindi ko alam na ba to? You cannot tell your man na, oh, you go ahead, paint the town red. When you're done painting the town red, come back to me. Bobo lang gumagawa niyan. Sabi ko. Sabi ko nga po eh. Ano mensahe mo sa kanya? Sorry. Sorry kung nagbibigay ako ng stress kahit stress ka na sa work, sa mga toyo ko. Pero sana, ayun, baguhin mo yung ugali mo. Napakahilig sa babae. Para na rin siguro sa next relationship mo. So nakikipaghiwalay ka nga, okay. Dali mo, dali. Hindi pa Jack eh. Ha? Sabi, for the next relationship, ano ba talaga? Papa Jack, paano pag ayaw niya? Ayaw niya na pala. Well, hindi niya decision kung ayaw niya o gusto niya. Kung ayaw mo, ayaw mo. It shouldn't be his decision. Gusto ko pa, Papa Jack, sa totoo lang. Gusto ko pa siyang bigyan ng chance. Kasi kilala na siya ng anak ko eh. No, that's not enough. Kahit kilala pa ng barangay chairman niyo yan, ano ngayon? Ayun, sana kung magkakaayos man tayo. Sana last na yun. Sana wag mo nang gawin yung makakapag-trigger ng insecurities ko. Kasi, sabi ko kasi, Papa Jack, ko sino yung next boyfriend ko after ng tatay ng anak ko. Gusto ko siya na yung mapapangasawa ko. Well, those are ideals. Doesn't mean it will necessarily come true. Yan. Usap kayo. Yes. Kasi matanda na kayo, no? I mean, not my age, but you should be matured by now kasi single mom ka na eh. Diba? Tama na. Tama? Yes po, Papa. By this time, dapat alam mo na yung katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap sa'yo. Tama, mali? Tama. Ang hirap mga taglaban sa insecurities. No. Hindi insecurities yan. Ano yung Papa Jack?
No, kasi he made you insecure. It's not because of you. Kasi nagla-like siya ng picture ng iba eh. That's why I'm telling you, mag-usap kayo because that will really make you that will really make you feel not secured kung ginagawa niya yan. Yes. Di ba? Hindi naman siya tumigil eh for 6 months. Mag-usap kayo and be wise about your decision. Because, ganito I don't believe na it will be wise of me to tell you na maghiwalay kayo kaagad nang hindi nag-uusap. Alright? I don't believe that. I think the best course of action right now is that the two of you will talk. Okay po, Papa Jack. Okay? Thank you. Anyways, maraming salamat sa pagtawag. Thank you po, Papa Jack. Okay ka na? Yes po. Bye-bye. Okay na. Bye, Papa Jack. Thank you. Bye-bye.